afternoon and welcome back to my channel. Yay! De joke lang. So ayun nga, magandang hapon. So ngayong araw na to, pag-aaralan natin or tuturuan ko kayo paano gumawa ng isang 1-point perspective na naka-scale. So ang gagamitin nating scale ngayon is 1:30, wherein we will be making an interior perspective of a kitchen. So ngayon, nandito meron na akong nakahandang isang floor plan at saka isang elevation. So ngayon, pag-usapan muna natin kung ano yung mga materials or instruments na gagamitin natin. Of course, we need a paper, our drawing paper. So ngayon, ang ginamit ko lang is A3 size na vellum paper, 200 GSM. Then I also have my T-square. I have a triangle, a 30 by 60 triangle. No? And I also have a pencil, dalawa, isang H at saka isang 6H. Then I also have tag pens. I have 0.3 and 0.5 and then syempre 0.1. Then of course, importante meron din tayong scale. So make sure lang na yung scale na hawak natin or gagamitin natin is yung mismong meron siya nung scale na gagamitin natin. Aside from that, you also need an eraser of course. And then syempre yung tape, then if mas mayroon kang drafting brush, mas maganda din para mas malinis, less smudges. And ayun, we will be starting now with our perspective. So gagawin lang natin is ganito. Watch this. First lang na gagawin mo is of course, you should analyze your floor plan. Dapat aralin mo kung saan ba yung iyong picture plane because the picture plane will also be located on the ground line and the picture plane will be your actual measurement area, no? So dito mo kukunin yung mga sukat-sukat, dito mo ipoproject yung mga sukat mo. Then you have to analyze ano ba yung iba't ibang laman ng plano mo. Meron ba itong counter, may range, may sink, and for this instance, may counter siya, may cabinet, may range, may sink. Then meron din siyang dalawang steps, no? Dito naman, also you need to analyze your elevation. So for this case, indicated naman lahat ng height. And bakit nga ba importante na yung mga floor plans at elevation mo na reference is naka-scale? Because later on, we will be projecting this one. And once we don't have or the measurements are not indicated, ang gagawin lang natin is pwede natin siyang sukatin ng actual lang. So magiging madali lang yung ating paggagawa ng perspective. So ngayon, switch lang tayo ng view tapos panoorin nyo na kung paano natin siya gagawin. Okay? So ang una natin gagawin is establish muna natin yung frame ng ating perspective or ng ating interior perspective. So paano ko gagawin yun? Dito, ipoproject ko lang itong floor tsaka yung ceiling. So dito, makikita natin may dalawa. Ito yung sa floor, ito yung sa slab, tapos ito yung ceiling. Diba? Ito. So ang gagawin natin, this part lang yung ating ipoproject. Why? Kasi ito lang naman yung makikita sa interior perspective natin. And also, dito namang floor. So, ipoproject lang natin siya dito sa drawing space natin. Tapos same din doon yung gagawin natin dito sa plan naman natin para mabuo na natin yung frame ng ating interior perspective. So ngayon, kung makikita nyo dito, nandito yung picture plane natin sa wall, dito sa farthest wall natin, no? So dapat dito yung magiging actual measures natin. Tapos dito naman, ito sa area na to, kukunin natin yung actual measurements ng mga height. So ngayon, ang una natin gagawin is establish natin kung asan ang center para ma-determine natin yung location ng vanishing point. So for this one, ang sukat ay 3,225. So approximately andito. Tapos gawa lang tayo ng vertical line. Tapos ang gagamitin nating height for our horizon line will be 1.5. So ngayon, we will just put label. This is our horizon line. This is our ground line. Tapos, ito yung magiging vanishing point natin. So
So ayun, yung vanishing point natin is yung intersection ng center tsaka nung horizontal line natin. So ngayon, i-create muna natin yung yung mga hangganan ng ating perspective, yung boundaries ng ating room. Wherein you are just going to project itong corners na to mula sa vanishing point. So for this case, mula dito, ganyan. So mula dito, diretso lang din natin siya pababa. So mula din dito. So ngayon, na-create na natin yung apat na corners, no? Ito yung sa ceiling, left side wall, right side wall, tapos ito yung floor. So, lagyan lang natin ng label. So, yan. So, ito, buburahin ko na lang din para maging malinis na. No? So, ang lagi kong tip lang na binibigay is you project when needed. So, para hindi maging magulo yung drawing space mo. Kasi yung iba, ang nangyayari is project agad ng project ng lahat ng elements sa kailangan i-project. Pero, nagiging magulo na at hindi na alam kung saan papunta yung projection. So, para hindi ka malilito, mas maganda na mapoproject ka lang pag kailangan mo na. So, ngayon, next thing kailangan natin ma-establish para mabuo na yung framing natin is yung depth, which is 2.775 or 2.77 meters. So, saan natin siya kukunin? Kukunin mo siya from this line, dito. Mula dito hanggang dito. Tapos dito naman papunta dito. So, ang sukat nito is 2.775. So, dito susukatin na natin siya. Tapos dito naman sa kabila. So, yun. Yan, halos kompleto na natin, no? Kompleto na natin yung wall, yung sa left side wall, right side wall, floor, saka ceiling. Pero actually dito, wala naman talaga siyang wall. Pero nilagay lang natin to para meron tayong reference na ang perspective natin is up to this point only. Tapos dito naman, yung right side is meron talaga siyang wall. Tapos dito sa kabilang dulo is where our windows are, no? So isa-isahin natin i-establish yung mga important points ng drawing, no? Or parts ng drawing, yung perspective kung saan dapat natin silang unahin, no? So ang una natin i-establish is ito. This one, itong ating column. So, paano natin siya gagawin? No? Ang easiest nga is you project your column lang. From here, project ka lang ng vertically. Then, kung saan nag-intersect itong lines na to, tsaka ito, yung ground tsaka ceiling, po-project mo lang siya dito, mula sa vanishing point mo. So, project. Project. Ganyan lang siya kaliit kasi maliit lang naman yung depth eh. So, ang depth niya is 0.75 or 75 mm. So, kung dito sa 300, if this is my 1 meter, ang 0.075 ko is somewhere, maliit lang siya. Somewhere here lang. No, ganyan lang siya. So, mangyayari dyan, para makuha natin ito, is we take a measurement dito tapos ipo-project natin siya ulit hanggang mag-intersect sila ng netong lines na to, nung ceiling na to, tsaka ng floor na to. Then from there, ito yung magiging face ng wall na to. Itong part ng column na to will be this one, this line. No? Tapos after that, po-project lang natin ulit yung intersection na yon. Tapos sara dito sa taas. So ngayon, nabuo na natin yung column na yon. So now, na-establish na natin yung columns natin. So pwede na natin ituloy yung ibang parts ng ating kitchen, no?
So, ang gagawin ko, ang una kong i-establish is of course, yung kitchen counter ko. So, paano ko siya gagawin ulit? From here, ipoproject ko lang tong edge ng ating counter. Tapos, nandyan lang siya, light lang. Kasi importanteng light lang siya para later on, hindi maging magulo. Kasi pag dark na lahat, magiging magulo na yung drawing mo. Pero saktong light lang para visible pa rin siya. Okay? So, ang gagawin natin ngayon is, we are going to take the measurement of the depth of the counter, no? For this case, the depth is 600 mm. So, ulit, mula dito sa corner ulit na to, susukat ka lang ng 600 mm using your scale. So, mula dito, sukat ka lang ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, this is your 0.6 or 600 mm. And then, project mo siya again to intersect with your itong line na to. Okay? So, dyan na natin makukuha yung lapad ng ating counter or yung lalim. So, ngayon ang gagawin natin is this one, using this one as reference, establish na natin. Actually, ang ina-establish kasi natin ngayon is yung floor or yung parang footprint ng counter dun sa plan. So, yung part na to, no, itong part na to is this one entirely. I-disregard muna natin yung range. Tapos, ito muna yung bubuin natin. So, later on, bubuo na lang natin siya ng kompleto na. So, ngayon, ang sunod natin igagawin is yung ating yung counter. This one. No? So, para mabuo natin yon, we have to project also this one first. Itong line na to ng counter. So, project lang natin siya dito. Hanggang dito sa ating ground line. Tapos mula dyan sa ground line natin, project natin ulit towards our vanishing point. So, ngayon, nakita natin naman, dito na siya, no? So, ngayon, susukatin na natin to para di na tayo mag-add and subtract. So, ito yung kagandahan talaga pag meron kang plan na reference, no? So, dito, meron tayong 1.85, no? 1.85 na sukat for our counter. So, mula dito ulit, sa point na to, or itong line na to, susukat ka lang ng 1.85, which is this one. So, mula dyan sa part na yan, project mo lang siya ulit vertically. So, hindi naman necessary na hanggang doon sa taas kasi yung counter natin, kung titingnan nyo, mababa lang naman, no? So, ngayon, na-establish naman natin yung footprint na nung kabuuan ng counter, which is L-type. So, ito yon. Tapos, ito na yung kabuuan nun. Okay? So ngayon, ang gagawin natin is, we are going to establish the height naman, no? So ang unahin natin is, nakuha na natin yung height dito by projecting these lines. So kung titingnan nyo, this line is, kapantay siya, itong line na to, no? Yan. So there, from there, makakapag-establish na tayo actually. So ngayon, mula dito sa intersection, po-project na natin siya to the vanishing point. Tapos from here, ayan, mabubuo na natin siya unti-unti. So pwede natin gawin is we just complete this one first. Gawa tayo ng mga, sa bawat intersection, gagawa tayo ng vertical lines or vertical projections. Tapos, dun sa mga intersections ulit, ko-connect lang natin, gagawa lang tayo ng horizontal line. So from this part, ganyan. So this is the height of our counter. Later on, i-ano ko naman siya, i-darken ko yung lines para mas makita nyo at mas ma-appreciate nyo. Pero mamaya ko pa yung gagawin once I have established already this part, itong part kung saan kinakain ng counter yung port
portion ng beam natin or kung saan naglalapat kasi hindi sila flat, 'di ba? So dapat dito mapakita natin 'yon na hindi siya flat dito, hindi naka-flush. Ibig sabihin pag naka-flush, nakapantay yung wall dito sa column. So medyo naka-protrude yung column natin dito. So anong gagawin natin? If you will look at this drawing, no, dito sa kung saan nag-intersect tong line ng yung column, tsaka yung line ng column, tsaka height ng nitong ating counter, etong point na to is ipoproject natin siya to the vanishing point. Ganyan. Tapos after that, pwede natin horizontal line ka naman hanggang dyan. So ngayon makikita niya na eto, na-establish na natin yung point na to, tsaka itong point na to. So mula dyan, pag pre-project mo siya hanggang dito sa line na to, kung saan ito yung hangganan ng counter mo, mabubuo mo na siya. So ganyan. So mabubuo na natin yung actual height ng ating counter. Nung itong part na to. Ito pa lang yung binubuo na natin. Etong part na to is hindi pa natin ginagawa. Later on, yun ang isusunod natin. So, yan. So nabuo na natin yung counter, no. Ang sunod natin gagawin is bubuuin naman natin itong part na to. So para magawa natin yan, based sa drawing, pwede natin siyang i-project hanggang dito sa line na to. So, ito din yung width ng counter is 0.10. So, dapat mula dito, sukat kang 0.10. Then, project pababa. Tapos mula dito, itong mga to, ipoproject natin siya papunta dito. Para maging ganyan siya, halos pantay na lang yung taas. So ayun, ang next natin is, ang establish naman natin is itong part na to ng drawing. Wherein gagawin natin, lahat ng corners na to, ipo-project lang natin siya, including this one. Kasi nga, based dito sa drawing, di ba? Kung makikita nyo, papasok mula sa edge ng column, papasok yung wall natin, yung counter. So, ipo-project lang natin yung lahat ng yan. Ganyan. Tapos dito din. Tapos ito, na-project na natin kanina. So ngayon, itong intersection na to, yan na yung magde-determine nung kapal nung wall natin. So mula dyan, ito siya hanggang dito. So yan, no. Ngayon, ang i-establish natin is yung lapad na tong counter na to, wherein ang gagawin natin is, since na-establish na natin ang mga to, mula dito sa corner na to, so bali this is the corner, no, dito sa elevation. Mula dyan is gagawa lang tayo ng horizontal line. Tapos kung saan mag-i-intersect yung projection mo mula dito, tsaka itong horizontal line, yun yung magiging hangganan ng counter mo. So actually ngayon, pwede na natin siyang i-darken para mas ma-appreciate natin at mas makita natin yung kabuuan ng ating interior perspective.
So ngayon, ang gagawin ko, after natin mabuo to, no? So ngayon, nakikita nyo na, na-define na natin yung counter, yung columns. So if nagtataka kayo dito, hindi na makikita na buo yung column because part of the column is kinain na siya ng wall na tong counter natin. So ang gagawin ko ngayon is establish ko muna tong ating steps. So ang gagawin ko lang is from here, itong mga steps na to, ipoproject ko hanggang dito. So hanggang dito sa measuring line natin. So maliit na mark lang yung ilalagay ko dyan. Tapos dito din, mark lang na maliit para later on hindi magulo. So mula doon, establish ko din yung height niya, which is 400 for the 2 steps, total of 400 mm. So ganyan siya. So mula dito, ang gagawin ko na ngayon is mula dito, pro-project ko muna yung kabuang height. Tapos itong height na to, no, pro-project ko lang para ma-determine. So itong point na to is ito yon, this point. So po-project ko lang siya ulit papunta dito sa face ng ating counter. Kasi 'di ba, kung makikita nyo, yung hagdan, yung step is nag-determinate dun sa face ng counter. So dapat pala hindi ko to dinarken. So next step ko naman is ito naman. So pwede ko siyang gawin, project ko lang siya ulit dito. Tapos kung saan sila nag-intersect, doon ko na siya gagawin. So ngayon, ito yung yung steps ulit. Double check ko lang kasi nawala. Ito yung missing step. Tapos ito. So ngayon, buburahin ko muna tong aking excess lines para ma-define ko na yung aking steps, no? So, dadarken ko muna yung steps ko. Yan. So ngayon, na-determine na kompleto na natin halos, no? So parang nangyayari kasi, if we are going to complete this one, may area ka pa talaga dito, no, ng floor, wherein this is part already of the dining area. So kung titignan din sa plan, there is actually a sliding door dito sa part na to, pero we will not include it anymore. So later on, let's try completing first. Let's outline first yung windows natin, wherein ganito ang hitsura na dapat. So again, para madali lang, we are just going to project our windows from here, dala lang pababa, tapos project lang, madali lang siyang gawin kasi projection lang halos lahat ang gagawin mo. So ang sunod nating establish muna is we establish this ref. Kasi based dito, 'di ba? Before we could complete this one, partly yung dito, yung lower right ng side ng window mo is covered by the fridge or the ref. So dapat ma-establish muna natin yung ref. So paano natin gagawin 'yon? Pa-project lang ulit natin siya pababa. So wag lang natin siya ididikit masyado dun sa wall. And then we establish again the depth
So ngayon, based dito, pwede natin, we just assume natin ng konti. Tapos, based dito sa drawing, halos pantay lang yung ref natin, tsaka yung ating counter. So, mula dito, sukat lang tayo ng 60 for the depth of our ref. Kung saan nag-intersect, yun yung kabuuan ng ating base ng ref or plan ng ref. So, yan. Ngayon, pwede na natin i-project vertically yung lines natin. So, hindi ko na siya papaabutin sa taas kasi dito lang naman banda yung height ng ref. So ngayon, kung ma-observe nyo, medyo kinulang, maliit yung ano. So ang actual height dapat ng ref natin is hanggang dito. Based on the proportion. So yun dito ko na lang siya i-adjust sa plan natin. So from here, project ko lang ulit. So dito, mula dito, ito yung lines natin, no? So yung intersections nito, yun yung ipoproject ko para ma-determine yung height ng ref natin or ng fridge. So for this case, ganito yung height niya. So yan. So another din na important na is yung half ng ref. Kailangan ma-establish natin siya. So po-project ko lang siya ulit dun sa likod, dun sa measuring line natin. And then para makuha natin siya. So pwede natin, assume na lang natin ng konti yung kapal nung nung door ng ref. Okay? Yan. So ngayon, we will outline the ref para lumutang siya, ma-identify na din natin. So we can also finalize yung the rest of our lines, no? Kasi dito, we are almost done here eh. So dito na lang yung kailangan nating ayusin. So buo na yung perspective natin. We are just, another missing element pa dito is yung drop wall or drop ceiling dito sa part nito ng counter. So medyo may gagawin lang tayong modification dito. We will try to add more details dito sa ceiling natin via chumpective na lang gagawin natin. Pero of course, you already know naman how to do the actual perspective na. So ngayon, we will just finalize first our windows. Yan, medyo glass looking na siya, no? So ngayon, we are going to establish also yung sink natin, then our range. Medyo challenging to, no? Pero before we proceed with that one, we will first establish this one, itong drop wall. So kasing kapal lang siya ng column natin, kung makikita nyo, no? So, dito, ang gagawin lang natin, we are going to project this one, to this point. And from there, we are going to project it. So dito, base dito, kapantay lang siya ng counter natin. So from there, we are going to project palabas dun sa intersection points. And then, based dito, yan, madali lang natin siyang establish. No? So, most likely we don't need this anymore.
Actually, that's a hanging cabinet kasi there. So we can actually put details din naman kung gusto mo. So, pwede natin lagyan. So now we are going to locate this one here and this one. So ngayon, we will just complete this drawing with with our floor tiles. So yung kung na-observe nyo, lahat ng projection ko is papunta talaga, dun talaga kinukuha lahat sa measuring line ko, which is yung aking lower edge ng floor, ay yung lower edge ng floor, tapos yung mismong saan nakalocate yung finish floor line. Yan. So tapos na tayo. We are done with our interior perspective ng ating kitchen. So I will pen this down, tapos ita-timelapse ko na lang siya. So I hope naintindihan nyo siya, and later on I'll show you the finished product of this output. So good luck sa gagawin yung plate and enjoy. Thank you.